Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol po sa report ng CoinGlass at Glassnode kung saan ay atin pong aalamin kung paano nagmamature o umuunlad ang crypto market ngayong taong 2024. Mahalagang pagtuunan natin ng pansin ang mga drivers o mga sanhi ng development na ito tulad po ng stablecoin adoption at Ethereum Layer 2 scaling solutions. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan ang pag-adapt po ng stable coins na mga uri ng cryptocurrency na may stable value tulad po ng USDC coin at USDT ay malaking factor ito. Kaya ang stable coin ay naiiba ito sa ibang crypto na malaki ang volatility. Nagiging safe haven ito ng mga investors kaya lumago ng husto ang market cap ng stable coins. Noong third quarter ng taong 2024, umabot po ito sa all-time high na $160 billion. Ang pag-usbong ng Ethereum Layer 2 scaling solutions ay nagbigay din ng malaking tulong. Ang mga solutions na ito ay mga technology or teknolohiya na nagpapabilis at nagpapamura ng transactions sa Ethereum blockchain. Isang paraan para mapalawak at mapaginhawa ang paggamit nito. Kaya kung napansin niyo ang 5-fold na pagtaas ng on-chain activity simula noong taong 2023, ito ay dahil sa mga innovative na solutions tulad po ng Coinbase based network. Kaya yan, ngunit bakit ba mahalaga ito? Sa mas murang transaction cost at mas mabilis na settlements, mas madali na ngayon para sa mas maraming tao at negosyo na gumamit ng blockchain technology sa kanilang daily transactions. Kaya naman, mas naging accessible at liquid ang crypto market. Sa kabila ng pagtaas ng crypto market activity, nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing cryptocurrencies, lalo na si Bitcoin. Ayan, naitala po sa report na bumaba ang 3-month spot price volatility ni Bitcoin sa 60% mula po sa peak na halos 130% noong taong 2021. Ibig sabihin ay hindi ganun kalaki ang fluctuation sa presyo na isang senyales ng mas mature na market. Kung titingnan natin ang stablecoin dominance, malaking bahagi ng market cap ng crypto ay nagmula po sa mga stablecoins at Bitcoin. Nagbago ito dahil sa pagbabago ng market dynamics kung saan mas pinili ng mga investors ang mas stable na asset classes. At hindi pa rin pinalagpas ng mga tao ang oportunidad na mag-invest sa regulated na financial products tulad po ng spot Bitcoin ETF na inilabas sa US noong January 2024. Sa third quarter, humigit kumulang $5 billion ang pumasok sa Bitcoin ETF. Ito ay isang patunay na gusto ng mga investors na magkaroon ng regulated at madaling access sa digital assets. Ngayon ay tignan naman natin ang Ether. Bagamat may net outflows ang Ethereum ETF, tumutubo pa rin ang ecosystem ng Ethereum. Dahil sa mga layer 2 scaling solutions, mas marami ang daily active addresses at transactions. Sa loob ng isang taon, lumago ng 5 beses ang on-chain activity ni Ethereum. Ang malaking bahagi ng growth sa Ethereum ecosystem ay dahil po sa DeFi activity at Layer 2 adoption. Sa huling bahagi ng September, umangat muli ang Ethereum sa 40% ng total fee generation at lahat ng fee earning Layer 1 blockchains. Pinapakita nito na kahit may mga outflows, malakas pa rin ang demand at usage ng Ethereum network. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko rito? Kitang-kita na ang crypto market ay nagiging mas mature at stable.
ang pag-adapt ng stable coins at pag-develop ng layer 2 solutions, Ethereum layer 2 solutions ay nagbibigay po ng significant na impact. Mas nagiging accessible at liquid ang market at nabawasan ang volatility at major cryptocurrencies tulad ng Bitcoin. Sa ganitong klase ng developments, parang nagiging mas attractive na option ang crypto investments para sa mas maraming tao, pati na rin sa mga institutional investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.